Hello everyone and welcome back to our channel. So for today's video, magre-recall tayo kung paano mag-subtract ng decimal numbers. So wag na nating patagalin, magsimula na tayo ngayon. Ang first example natin ay subtracting whole number and a decimal number. So for example, ang ating isa-subtract ay 2,000 whole number minus 1,585 and 75 hundredths or 0.75. So again, in subtracting numbers involving decimals, okay, kailangan muna ulit natin sila na i-align, i-arrange natin in column. So let's write 2,000 minus. Okay, so ito, may decimal dito, no? So, 75. And then, 5851. So, sabi natin, pag nag-arrange tayo ng decimals or nag-a-align ng decimals, magkatapat yung mga decimal point. Pero dito sa given natin, whole number ang 2,000. So, ang gagawin natin, mag-a-add tayo ng decimal point and bigyan ng katapat na number na 0 ang mga digits na walang katapat. So, we can add 0 sa tapat ng 7 at ng 5. So, kapag tayo ay nagsasubtract, lagi nating tatandaan na dapat laging mas mataas ang value ng nasa itaas. Okay? So, hindi naman tayo nagsasubtract ng integers. Tayo ay nagsasubtract ng numbers involving decimals. So, hindi tayo nag-expect ng number o sagot na negative. And also, dahil itong ating example ay galing sa ating module, nanggaling ito sa isang word problem na nag-i-involve ng money. So, hindi na natin nilagay pa yung word problem kasi hindi magkakasya sa ating whiteboard. Gawin natin ngayon ay ipapakita natin ang process. So, imagine na lang natin, no, na meron tayong 2,000 pesos at halimbawa namili tayo na nagkakahalaga ng 1,585 pesos and 75 centavos. So, magkano kaya yung magiging sukli natin? So, ang gagawin natin, yung ibang bata, common mistake, hindi nila yan nilalagyan ng 0 at ang ginagawa nila, binibring down nila ang 75. Kaya nagiging mali ang sagot. Kapag tayo ay nagsasubtract ng whole number at ng numbers involving decimal, tatapatan lang natin ng zeros ang mga digits na walang katapat. Okay, after ng decimal point. Okay? Simulan na natin. So, in subtracting decimals, para lang rin tayong nagsasubtract ng whole numbers. However, dito, parang sa addition, meron lang tayong kino-consider na decimal point. And also, in subtracting decimals and even in adding, kailangan laging magkaka-align ang bawat isang number. Partner-partner yan. Hindi pwedeng halo-halo. So, how do we subtract? Diba lagi tayo nag-i-start sa right side, dito sa pinakaunang number or digit dito sa right side. So, 0 minus 5 cannot be. Okay, so yung ibang bata, binibring down 0 minus 5, 5, 0 minus 7, 7. So, hindi po ganon. So, let us now subtract na. So, following the rules in subtraction sa whole numbers, para lang tayo nagsasubtract ng whole numbers, no? 0 minus 5 cannot be, so we need to borrow 1 from 0, so this will become 10. We borrow from 0, which has no value. So, eto, magbaborrow pa rin dito. This will also borrow 1 from here. This will also borrow 1 from here kasi puro 0 sila. Mas maliit sila sa mga isasubtract natin. Hanggang sa ma-reach natin ang pag-borrow sa last digit. Okay? So, dahil ito ay magbaborrow pa rin ng 1, so this will become 9. Kasi binawasan na siya ng 10. So, ito, nagborrow ng 1 dito, pero binawasan din natin dito ng isa, so this will also become 9. Nagborrow 1, but then,
hiniraman din ng isa. So, instead na maging 10 sila, puro hiniraman sila, no, ng ating isa dito, naghihiraman sila. So, lahat yan ay magiging 9. At ang final natin dito, 2 borrowed 1, bawasan ng isa, this will become 1. Okay, so let us now proceed to subtraction. 10 minus 5 is 5. 9 minus 7 is 2. Copy the decimal point. And then 9 minus 5 is 4. 9 minus 8 is 1. 9 minus 5 is 4. And then 1 minus 1 is 0. So, ang final answer natin dito ay pwede na nating tanggalin kapag nasa unahan, no? At dulo ang mga zeros. 414.25. Okay, what's good about subtraction is that pwede nating ma-check kung tama ba ang ating sagot. So, by the way, tatandaan natin, itong first number natin na babawasan ay ang tinatawag na minuend. At ang second number naman na gagamitin natin pang bawas ay ang tinatawag na subtrahend. Review to ha sa primary mathematics natin. At ang ating final answer sa subtraction ay tinatawag na difference. So again, kapag may final answer na tayo, meron na tayong difference, pwede na nating i-recheck kung tama ba ang ating sagot. And that is by adding the difference and the subtrahend. So, try na natin na i-check. So, ito ang ating subtrahend, 1,585.75. Checking tayo ha, checking. Plus, ano yung sagot natin kanina? Sabi natin, 414.25. So, i-try na natin na i-add ang ating sagot. So, again, decimal point ang magkatapat, 25, 25. And then, ang 414. 1, 4. So, check lang natin kung tama yung sagot natin. So, para malalaman natin kung tama ba itong ating naging sagot, kailangan kapag pinag-add natin ang minuend, ang subtrahend at ang ating difference, ang final answer natin ay dapat equal dito sa ating minuend. Now, add. 5 plus 5 is equal to 10. Carry 1. 1 plus 7 is 8. Plus 2, that is 10. Carry 1. Okay, copy the decimal point. 1 plus 5 is 6. Plus 4, that is 10. Carry 1. 1 plus 8 is 9. Plus 1 is 10. Carry 1. 1 plus 5 is 6. Plus 4, that is 10. Carry 1. 1 plus 1 is equal to 2. So, ang ating sagot ay 2,000. So, katulad lang ng ating minuend. So, ibig sabihin, tama ang ating sagot. Kapag ang ating naging sagot dito ay sobra or kulang sa minuend natin, ibig sabihin, may mali sa ating pagsasubtract kanina. So, mali ang sagot kapag hindi yan equal. Pero dahil equal sila, ibig sabihin, tama ang ating sagot. Okay, another example natin is 20.74 minus 16.2237 or 20 and 74 hundredths and 16 and 2,237 10,000ths. How do we subtract or solve for this? So again, let us rewrite. Start tayo sa ating minuend. 20 minus 74. By the way, kapag nagsusulat tayo ng numbers, huwag natin pagdikit-dikitin. Lagyan natin ng mga spacing para hindi sila nagkakadikit-dikit at nagkakahalo-halo. Minus 16 point. So, 0.61. 2 sa tapat ng 7. 2 sa tapat ng 4. 3, walang katapat. 7, walang katapat.
Natin, kapag walang katapat, ang mga numbers after ng decimal point, pwede tayong mag-add ng 0 sa tapat ng digit. So, si 3, tatapatan natin ng 0. Si 7, tatapatan natin ng 0. Okay? Kasi pag hindi natin yan nilagyan ng katapat, i-bring down lang yan, which is incorrect. Mali yun. Okay? So, kailangan natin lagyan ng katapat na 0. At dahil may mga katapat na ang ating mga digits, pwede na tayong mag-subtract. Okay, let us now start. 0 minus 7 cannot be. So, we need to borrow 1 from 0. So, si 0, magiging 10. Si 0 dito, sa halip na maging 10 pa rin, 9 na lang kasi hinireman na ng 0 dito. Okay? So, dahil 0 to at ito ay 3, magbaborrow pa rin tayo ng 1 kay 4. So, this will become 3. Question is, kailangan pa ba natin mag-borrow kay 7? The answer is no. Bakit? Kasi po, ang 3 natin dito ay greater than 2 na. So, hindi na tayo heheram pa sa 7. Okay, so let us now proceed. 10 minus 7 is equal to 3. 9 minus 3 is equal to 6. 3 minus 2 is equal to 1. 7 minus 2 is equal to 5. Copy the decimal. Okay. So, for this case, again, 0 minus 6 cannot be. So, we need to borrow 1 from 2. So, si 2, magiging 1. Si 0, magiging 10. Okay, so 10 minus 6 is equal to 4. 1 minus 1 is equal to 0. So, our final answer is 4.5163. Or 4 and 5,163 10,000s. So, again, para ma-check kung tama ba ang ating final answer, yung difference, kailangan natin na gumawa ng checking. So, i-add ulit natin ang ating subtrahend at ang difference. At dapat ang magiging sagot ay equal kay minuend. So, let us now add 16.2237 plus 4 points. So, 4 sa tapat ng 6. Hindi pwede sa tapat ng 1 kasi siya ay kadikit ng decimal point. 5,163. Let us now add. 7 plus 3 is equal to 10. Carry 1. 1 plus 3 is 4. Plus 6, that is equal to 10. Carry 1. 1 plus 2 is 3. Plus 1, that is equal to 4. 2 plus 5 is 7. Decimal point. 6 plus 4 is 0. 10, carry 1. 1 plus 1 is equal to 2. Okay, so the answer is 20 and 7,410 thousandths or 20.74. So, pareho sa ating minuend. Ibig sabihin, ito ay tama. Okay, so again may lesson tayo sa comparing decimals na si 0.74 at 0.7400 ay magkakapareho lang ng value. So, wag tayong malilito ha, wag tayong magkakamali dito. So, last example natin ay 100 minus 89.256 or 100 minus 89 and 256 thousandths. So, again, paano tayo magsusolve? Kailangan natin silang isulat in column. 100 minus 89. So, 98.256. So, again, kapag walang katapat, ang mga digits after ng decimal point, hindi natin yan i-bring down. Okay? Hindi po. So, ang gagawin natin, we can add decimal point sa tabi ng 100.
And then, bigyan ng katapat na 0 ang mga digits na walang katapat na value. Okay? So, nagbago ba yung halaga ng 100? Hindi. 100 pa rin yan kahit nagaano karaming 0 sa dulo or after ng decimal point. So, hindi nagbago. So, let us now subtract. So, 0 minus 6, again, cannot be ha. Yung ibang ginagawa, susulat yung 6, susulat yung 5, yung 2. Hindi po ganon. Okay, so cannot be. We need to borrow 1 from 0. So, this will become 10. This will become 9. This will become 9. So, originally kasi ito, pag nag-borrow tayo dito, dahil 0 siya, magbaborrow din siya dito. Dahil 0, magbaborrow dito, borrow and borrow. Pero bakit nagiging 9? Bakit hindi 10? Diba? Ba't puro 9? Bakit hindi 10 na lang lahat? Kasi po, naghihiraman na sila. So, ito, pag nag-borrow dito, this is 10. Pero dahil naghiram na si 0 dito, this will become 9. And then, ito, nag-borrow dito. So, 10 to. Kasi nag-borrow din siya dito. Dapat 10 siya. Pero dahil hiniraman na siya neto, kaya 9. So, ganun din to. 10 to, binawasan ng isa, kaya 9. 10, binawasan ng isa, kaya 9. Okay? At, syempre, saan nanggaling lahat ng hiniraman nila? So, 1. So, 1 will become 0. So, let us now subtract. 10 minus 6 is equal to 4. 9 minus 5 is equal to 4. 9 minus 2 is equal to 7. Okay? Copy 1 decimal point. 9 minus 9 is equal to 0. 9 minus 8 is equal to 1. 0, 0, so wala na. So, our answer here, 100 minus 89.256 is 10.744. So, again, we need to check kung tama ba ang ating sagot. Matuto tayo lagi na mag-practice sa checking. Okay? Kasi, lalo na kapag may mga borrow, okay, dyan tayo kadalasang nagkakamali. So, mahalaga na bago tayo mag-declare ng final answer natin, ginagawa natin ang checking sa subtraction. Okay, so, let us now do the checking. So, 89.256 plus 10.744. Ayan. So, dahil lahat sila ay may mga katapat, hindi na natin kailangan mag-add ng zeros. So, let us now add. 6 plus 4, that is 10. Carry 1. 1 plus 5 is 6 plus 4, that is 10. Carry 1. 1 plus 2 is 3. Plus 7, that is 10. Carry 1. Copy 1 decimal point. 1 plus 9 is 10. Plus 0, that is 10. Carry 1 plus 8 is 9. Plus 1, that is also 10. So, ang ating sagot ay equal lang kay 100. So, dahil pareho sila, ibig sabihin ng ating sagot na 10.744 or 10 and 7,444 ay correct. Okay, so, actually, napakadali na lang mag-checking, mag-subtract ngayon gamit ang mga calculators. But then, ina-encourage natin, lalo na ang mga kabataan, elementary pa lang, dapat marunong tayo sa mano-mano na pagsusolve ng mga operations, ng mga numbers using different fundamental operations, addition, subtraction, multiplication, and division. Okay, kasi hindi every day, hindi every time, na lagi tayong may hawak na calculator or cellphone para mag-compute para sa atin. And we all know that every day, ginagamit natin ang addition, subtraction, multiplication, division sa buhay natin. Kaya dapat na marunong tayong mag-add, subtract, multiply, and divide. Lalo na kapag ang pinag-uusapan na dito ay pera. Okay, so nawa, marami na naman po tayong natutunan or na-refresh ulit tayo sa iba't ibang lessons sa mathematics. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig.